Magandang araw mga ka-breeders, lalong-lalo na po sa mga kapwa farmers po natin dyan. Hopefully, palagi din kayong binibigyan ng blessings ni Lord at palagi din pong malulusog yung mga alaga ninyo, mga baka at mga kambing at mga baboy. Ayun, so mga ka-breeders, andito tayo ngayon sa Tambuhangin, Amlan. So, dito po yan sa Negros Oriental. So, sa mga viewers po natin dyan na nagla-like, nagko-comment, marami pong salamat sa mga bagong viewers natin at sa mga bagong subscribers. Welcome na welcome po kayo dito sa channel natin. So you can like and subscribe mga ka-breeders para palagi kayong updated sa mga bagong videos natin. And hopefully mag-i-enjoy po kayo at meron po kayong maraming matututunan dito sa channel po natin. Ayun po. Thank you so much po at proceed na po tayo sa ating content. So, bigyan ko po kayo ng idea mga ka-breeders kung ano yung ginagawa ko dito sa amin tungkol sa pagbabaka. Papakita ko po yung isa kong baka. So, ang ginagawa ko pagka nakabili ako ng baka, papalakihin ko po ito hanggang sa dumating na yung panahon na ito ay dumalaga na. Tapos, pagka meron pong gusto mag-alaga na mga kakilala, saka ko po pinapahalagaan. So, nangyayari is, inaalagaan nila yung baka, tapos, unang anak, sa kanila po iyon. Tapos, pangalawang anak, sa amin na po yung share na iyon. So, yun yung kalakaran namin dito. Yun yung mga agreement namin. Ngayon, tulad nitong baka na to, yan. Ito yan po si Mimay. Ayan, si Mimay po. Si Mimay po ay nabili ko na ito po ay more than a year na po yung edad. Tapos inalagaan siya namin ng mga more or less 8 months siguro. Tapos may nag-ano sa amin lumapit na gusto po nila na ito ay kanilang aalagaan. So, pumayag naman kami kasi tinignan namin yung lugar. Meron naman silang mapaglalagyan. So, hindi kami problema kung magiging payat ba yung baka, may makakain ba, ganun. Kasi, obvious po na merong mapaglalagyan at merong makakain yung baka. So, nanganak po si Mimay. Ang unang anak niya, yun po ay lalaki. Dahil share yun ng nag-aalaga ng baka namin. So, yun ay humingi po sila ng permission sa amin kung okay lang ba na yung share nila ay papapalitan nila ng babaeng baka na dumalaga. So tinignan ko yung baka na dumalaga, kaya ayun, nung nakita ko okay naman ako, so pumayag po ako. Kaya ayun, napalitan yung anak ni Mimay, yung unang anak ni Mimay, ng babaeng baka na dumalaga. Ngayon, si Mimay po ay 8 months na po siya nabuntis. Ayan, buntis po yan si Mimay. At expected po siya na manganganak by next month. Hopefully by next month, which is May 2024. Ayun, so yung anak ni Mimay, yung pangalawang anak ni Mimay ay share na po namin. Kung magiging babae naman yung anak ni Mimay, patutubuin namin at syempre naman paaalagaan din namin sa iba upang ito ay may share namin sa ibang mga tao na gusto magkaroon ng baka. So, ayan mga ka-breeders, yan yung baka. Masasabi ko po na swerte po yung pagkikipag barter po. Siguro yun yung tamang term doon. So, swerte po yung pakikipag barter nila sa baka na ito dahil yung baka nila na lalaki, running 5 months po yun nung pinuntahan sila ng isang komesyante o yung mga taong kumukompra ng mga baka. So running 5 months, pinalitan yung baka ng lalaki na itong babaeng baka na ito. Tapos dumalaga na po ito nung ipinagpalit nila yung baka nila. So luckily after 1 month or less than 2 months, naglandi yung baka, kaya yun artificial insemination po nila. So, para sa akin mga ka-breeders, sakto lang din po yung decision nila na ipinagpalit nila tong bakang to dun sa anak ng baka namin.
Isa din sa disadvantage mga ka-breeders ay medyo matagal po yung ROI or return of investment dito sa pagpapaalaga ng baka. Bakit po? Kasi unang-una, yung unang share is sa kanila. Yung baka naman ay it will take them 9 months para manganak kung sakaling buntis pa ito, di ba? Baka, swerte na po tayo kung mayroon tayong baka na tinatawag nila na sundanon. Yun po yung mga baka na 2 months after nanganak ay maglalandi ka agad. Yun, swerte tayo doon. Pinaka gusto ko po dito sa ginagawa namin, isa sa mga advantages ay nakakatulong po tayo sa kapwa natin. Isipin nyo po, dahil marami-rami na rin yung mga pinaalagaan namin na baka. So, as time goes by, in the next 2 or 3 years, yung mga nag-aalaga ng baka namin na wala silang pambili ng baka, nagkakabaka po sila. Yun po yung importante doon. Yun po yung magandang bagay na nagawa natin dito sa pagpapalaga ng baka. So yun yung mga pros and cons dito sa pagpapalaga ng mga baka. Well, kung sa inyo meron din kayo may dadagdag, just feel free to drop your comments below. Okay? So hopefully meron kayong natutunan dito sa aming episode na ito mga ka-breeders. Thank you so much.